Bata pa lang tayo, ang laging turo sa atin ng ating mga magulang ay tumulong sa mga nangangailangan. Tumulong sa mga taong malapit sa atin, lalo na kapag kaibigan o kapamilya. Aminin natin, maaaring madali itong sabihin pero minsan ang hirap gawin. Aba, lalong-lalo na kung ikaw mismo nangangailangan din. Ang istoryang ito ay tungkol sa buhay ni Roberto. Ang tawag nga sa kanya ng mga taong nakakakilala sa kanya ay Sir Bert. Isa siyang mahusay na guro. Mahal na mahal ni Sir Bert ang kanyang trabaho at ang kanyang mga estudyante. Magiliw siyang kasama at sadyang kinakaaliwan ng kanyang mga katrabaho. Matalik nga siyang kaibigan ng mga magulang ng kanyang mga estudyante. At halos lahat sila alam nila na itong si Sir Bert walang panahon sa pag-ibig hanggang sa ngayon single pa rin siya. Hindi nga nagtagal, tumanda na siyang binata. Isang bagay na kahit na kailan hindi niya pagsisisihan dahil sa lahat ng panahon at pagkakataon ang palagi niyang inuuna ay ang kanyang pamilya bago ang kanyang sariling kaligayahan. Obligasyon muna bago ang sarili. Itong si Sir Bert ay mayroong dalawang kapatid. Kaya lang, ang dalawang kapatid niya parehong may asawa na, parehong maraming anak, at lahat sila sa iisang tahanan lamang magkakasama. Malaki ang bahay na iyon, medyo antigo, luma na, pero matibay pa. Iniwan ito sa kanila ng kanilang mga magulang bago ito pumanaw. Dahil nga magaling humawak ng pera itong si Bert, nagawa niyang iparemodel ang kanilang tahanan upang kahit paano magkasya naman silang lahat doon. Lalong-lalo na ang kanyang mga kapatid, dalawang babae. Okay naman sana ang lahat kaso nga lang yung mga asawa ng kanyang kapatid, pare-parehong mga tamad at asa na. Walang trabahong tinatagalan ang kanyang mga bayaw. Kaya ang ending, siya rin ang nagpapaaral sa kanyang mga pamangkin. May mga pagkakataon pa nga na siya pa mismo ang nagpapabaon sa mga ito at nagbabayad ng kanilang mga tuition fee. Dahil panganay nga itong si Bert, halos siya na nga ang nagpalaki sa kanyang dalawang kapatid na babae. Hindi niya matitiis ang mga ito. Mahal na mahal niya ang kanyang mga kapatid at ipinangako nga niya sa kanyang mga magulang na gagawin niya ang lahat at hindi niya papabayaan ang mga ito. Kaya nga lang, sa pagtagal ng panahon, ang tanong sa kanyang isipan, hanggang kailan? Hay naku Roberto, napakatigas ng ulo mo, hindi ka nakikinig. Pinamimihasa mo yung dalawa mong kapatid eh. Alam mo, kung buhay pa ang iyong ama, lalo na ang iyong ina, hindi sila makakapayag na ganyan ang gawin mo. Pinamimihasa mo mga yan, bata pa lamang ay spoiled na sa iyo. Kainamang ka na. Abay halos ilang taon mo silang pinag-aral. Pati sa kolehiyo, ikaw ang sumuporta. Pero nang makagraduate, hindi na nga nagtrabaho, nagpabuntis pa agad. Roberto naman. Iho, may hangganan ang kabaitan. Nauunawaan ko naman na mahal mo ang iyong mga kapatid. Kaya nagawa mo iyon. Pero pati ba naman sa buhay may asawa nila, ikaw pa rin? Pati sa mga anak nila? Pati sa mga asawa? Ikaw pa nagpapakain? Aba Roberto, umayos ka ng buhay mo. Isipin mo rin ang iyong sarili. Yan ang palaging sinasabi sa kanya ng kanyang matandang tiyahin. Ay nako naman tiya oh, masyadong mainit ang ulo ninyo. Itong tsaa. Tiya, alam nyo, may tiwala ako sa mga kapatid ko. Mahal ko sila at mahal ko rin ang mga pamangkin ko. Malay nyo naman, di ba? Pagkatapos sa ilan pang mga taon, alagaan ako ng mga yan. Sa dami ng mga iyan, 7, malapit na nga maging 8. Tsaka, yaan nyo na. Mahal ko naman sila eh. Tsaka, pamilya naman tayo, dapat magtulungan. Yan ang sabi ng itay, di ba? Ang sabi naman ni Bert. Napakamot na nga lamang ng ulo itong si Tia Isabel. Napakamot na nga lamang ng ulo itong si Tia Isabel. Maya-maya pa ay napabuntong hininga ang kanyang asawang si Tio Mario. Napabulong pa nga siya. Ang sabi niya,
Ay, buhay nga naman. Nang dahil sa kanila baong-baong ka sa utang. Sana nga lang talaga alagaan ka ng mga yan. Sa paglipas pa nga ng mga taon, tila ba wala pa ring pagbabago. Sinubukang makiusap nitong si Bert sa kanyang mga bayaw na baka naman maaari maghanap sila ng magandang trabaho. Siya na nga ang naghanap ng hiring. Siya na ang nag-asikaso ng ilang requirements para makapasok na ng trabaho ang kanyang mga bayaw. Pero hindi talaga nagtatagal. Sila pa ang umaayaw. Alam mo ba ang mas mahirap? Nang dahil sa pangyayaring ito, nagkaroon sila ng sagutan. Pero ang mga kapatid nitong si Bert, hindi man lamang siya sinuportahan. Bagkus, sinuportahan nila ang kanilang mga mister kahit na alam nila na mali na nga ang ginagawa ng mga ito. Bulag na sa pag-ibig. Itong si Bert, alam niya kung gaano magiging kaawa-awa ang kanyang kapatid at ang kanyang mga pamangkin kung magkakataong sila ay magkakahiwa-hiwalay ng dahil sa paglawak ng away na ito. Kaya kahit naman masama na nga ang kanyang loob, hindi niya pinaalis ng tahanang iyon ang dalawang pamilya. Sabi nga nila, ano nga bang magagawa ni Bert samantalang nag-iisa siya? 4 ang kalaban niya. Dati nga pinapayuhan niya ang mga ito na wag naman mag-anak ng mag-anak. Bakit hindi sila mag-family planning? Mahirap ang buhay, kawawa ang mga bata. Abat ang kanyang mga kapatid pa ang tumatanggi. Ang kanyang mga kapatid pa ang sinabihan siya na wag masyadong pakialamero. Magmula nga noon kahit Sabado, bumabalik siya ng opisina upang magtrabaho. Gumagawa siya ng kanyang mga lesson plan at mas pinapaganda niya ang kanyang classroom kasama ang ilang mga estudyante. Siguro ay paraan na rin niya ito upang makaiwas sa gulo at away ng kanilang tahanan dahil palagi na lamang nag-aaway ang mag-aasawa doon. Iyak pa ng iyak ang mga bata, hindi rin siya makapagpahinga. At least, pag pumunta siya ng opisina at nagtrabaho, baka kahit paano lumaki pa ang sahod niya at mabawasan ang kanyang mga bitbitin, mga gawain. Isang araw ng Sabado, bandang 12:00 na nga noon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kapatid. Ang sabi nito, "Hello, ano ba naman kuya, nasan ka ba? Kanina pa kaming tawag ng tawag sa'yo. Anong araw ngayon, di ba Sabado? Wala ka na naman? Kailan ka ba mapipirmi sa bahay? Ha? Kuya, bumili ka naman ng bigas? Walang lamang, pati pala ulam. Nakalimutan ko. Baka naman pwedeng padalhan mo ko ng pera. Ako na lang bibili kung ayaw mo. Wala nang laman ng ating bigasan. Pati ang ref natin ubos na. Ano? Anong plano mo?" Nag-chat na lamang itong si Bert sa kanyang kapatid at sinabing, "Pasensya na. Wala akong pera ngayon. Hindi ba't alam mong nagbayad ako ng tuition fee ng 2 mong anak at ng 1 mong pamangkin? Nalimutan mo na ba? Hindi ba't ikaw nagsabi sa akin na hindi makakaiksam ang mga anak ninyo pag hindi ko yun binayaran? Alam mong tagtad na ako ng utang. May mga loan pa akong kailangang unahin. Maawa naman kayo sa akin." Teka, nasa na ba ang mga asawa ninyo? Nasa na ba ang asawa mo? Ano? Tik na yan. So wala. Wala kang pera. Wala kang papadala. Siguro kumakain ka ngayon, no? Paano mo naiisip namin yung kinakain mo habang kami gutom na gutom dito? Ha? Anong klaseng kuya ka? Ang dami-daya mong sinabi. Pati si Romeo dinadamay mo. Di ikaw nang magaling. Puwisit. Uga-ugali na nga ng kanyang mga kapatid na kapag hindi na pagbigyan sa mga nais at gusto, nagdadabog, naninigaw. Iyan palagi ang ganti sa kanya ng mga ito. Ang kanyang mga bayaw, tahimik lang. Pero alam mo ba, kapag lasing ang mga ito, kapag gabi, sumisigaw, naninipa at nananadyak ng pintuan. Sadyang nang iinis, hindi ba? Walang kahiya-hiya sa katawan. Pero matapos mahimasmasan kinaumagahan, hihingi ng pasensya. Pero asahan mo, kapag lasing na muli, uulitin lang ng uulitin. Kung bakit baga naman may mga budget sila sa pang-inom, pang-alak at pang-bisyo.
pero pampakain sa pamilya, wala. Ginagamit pang rason ang pagkalasing para makapanakit ng damdamin ng iba. At dahil nga wala siyang ibinibigay na pera sa mga ito, wala na nga silang galang kay Bert. Paano ba naman itong si Bert? Nagpasya na siya na lamang ang bibili ng mga grocery kapag meron siyang pera. Hindi na nga raw niya bibigyan ng pera ang kanyang bayaw at ang kanyang mga kapatid. Una, makakasave siya ng pera. Pangalawa, hindi magugutom ang kanyang pamilya. Hanggang lumipas pa nga ang ilang mga linggo, nagulat na lamang siya dahil kinausap siya ng isa niyang kapatid at sinabing nais na nga raw nilang ibenta ang lupa at bahay na kanilang namana sa kanilang mga magulang. Paghahati-hatian na lamang daw yung pera para kahit papaano meron silang magamit sa sarili-sarili nang hindi humihingi kay Bert. Pero syempre, itong si Bert na palaging abala sa paaralan, baka maya-maya dugain pa siya ng kanyang mga bayaw. Baka mautakan pa siya at sa huli, walang bumalik sa kanya. Kaya nga naman, itong si Bert ay nagpasya na magtira na lamang ng parte ng lote para sa kanya. Hindi niya ito bebenta. Siya na lamang daw ang bahala doon. Para kahit paano, sigurado niya na meron siyang pag-aari, meron siyang titirhan at hindi niya kailangan magrenta. At dahil nga iyon ang kanyang pasya, tila ba nainis, nagalit pa ang kanyang kapatid na iyon. At hindi niya malaman ano ba ang kanyang pagkukulang. Saan ba siya nagkamali? Hindi masama ang kanyang loob dahil sa liliit na ang kanilang pag-aari. Masama ang kanyang loob dahil hindi na nga siya ginagalang pa ng mga taong kanyang tinulungan, ng kanyang sariling pamilya. Pinagtapos niya ng pag-aaral ang ilan niyang mga pamangkin. Siya ang nagpapabaon at nagbabayad ng tuition ng iba pa. Kanya na nga ang kuryente, sa kanya na nga ang tubig, kanya na rin ang pagkain. Saan pa ba siya nagkulang? Bakit nga ba napakamakasarili ng kanyang mga kapatid? Napakabastos na nga. Kinalimutan na ang kanyang malalaking nagawa para sa kanilang mga pamilya. Ilang linggo pa nga ang nakakalipas, may dumating na isang taong magsusukat daw ng lote. Sinukat nila kung gaano ito kalaki, kung gaano ito kalapad, kung saan ang abot nito. At habang nangyayari iyon, agad nag-impake ng gamit si Bert at siya'y nagpasyang umupa muna ng isang maliit na paupahan na malapit sa kanilang eskwelahan para kahit paano hindi na nga siya sasakay pa ng jeep o ng tricycle papuntang trabaho. Makakatipid pa siya kahit paano. Inaasahan nga ni Bert na siya ay mayroong 200 metrong kwadradong parte sa loteng iyon. Nag-isip na nga siya na gamitin ang kanyang natitirang savings para meron siyang perang magagamit upang magpagawa ng isang simple at maliit na tahanan para sa kanya. Sa paglipas pa nga ng mga linggo at halos ilang buwan, kapag siya ay napapadaan sa kanilang lumang bahay, nakikita niyang sarado na nga ito. Nabalitaan pa nga nitong si Sir Bert na ang kanya palang mga kapatid at ang kani-kanilang mga pamilya ay nasa lungsod na. Nalaman din niya kung sino nga ba ang taong nakabili ng tahanan nila noon. Ang pangalan daw nito ay Doc Arman. Yan ang kwento sa kanya ng kanyang mga kapitbahay. Nang sumunod na araw, nakausap nga nitong si Sir Bert ang taong bumili ng kanilang tahanan. Ang sabi nito, "Magandang umaga po, Sir Bert. Ako po si Doc Arman. Kamusta po kayo? Umabot po ng halos 1,500,000 ang kabuuan ng lugar na ito nung mabili ko. Kaso, wala naman silang nabanggit sa akin na may babawasin silang 200 metrong kwadrado na lupa para sa inyo. Buo ko pong nabili ang lote na ito. Hindi po ba't mga kapatid nyo, sina Mary at si Anna? Nakita ko pa nga po sila. Hinati pa nga po nila sa 2 yung perang ibinigay ko sa kanila. Mismo sa harapan ko. Sir, pasensya na po pero may dokumento na po ang lahat ng ito. Nakakaawa pala kayo, sir. Pasensya na pero wala na po akong magagawa sa mga bagay na iyan. Kayo na lang po magkakapatid ang mag-uusap. Kung kinakailangan magreklamo po kayo sa barangay hall.
Kasuhan po ninyo kung kinakailangan pero wala po akong magagawa sa bagay na ito. Pasensya na po talaga. Hindi maiwasan ni Bert na mapaluhan na nga lamang nang makita ang malaking pagbabago sa kanilang antigong bahay. Ibang-iba na nga ang itsura nito pero kahit papaano bumabalik pa rin sa kanyang alaala ang mga nakaraan niya kasama ang kanyang mga magulang at nung buo pa ang kanilang pamilya. Napaluhan na nga lamang siya. Mabuti na lamang at siya'y inalalayan ng doktor. Pinakain muna siya at pinaupo dahil muntika na nga siyang mawala ng malay. Medyo tumaas pala ang kanyang blood pressure. Nang gumaan ang kanyang pakiramdam, kinausap niya ang doktor at ipinaliwanag kung bakit nga ba ganito na lamang kabigat ang kanyang loob ngayon. Lahat? Dok, lahat? Lahat magmula noong mawala ang mga magulang namin, ako na lahat. Ako ang maghapay sa mga kapatid ko. Ako nagpaaral sa kanila. Ako nagpakain sa kanila. Maging sa mga anak nila at asawa, ako din. Tiniis kong lahat na ngayon kahit na lagi nila akong binabastos. Wala na silang paghalang sa akin bilang ako ang kanilang kuya. Kahit sa harap ng mga tao, sinisigawan nila ako. Guro ako, Dok. Guro ako. Hindi ko nga pinapayagang bastusin ako ng mga estudyante ko. Pero pagdating sa kanila, wala akong magawa. Pagkatapos na lahat ng ginawa ko para sa kanila at sa kanilang mga pamilya, bakit napakadali para sa kanilang lokohin ako? Ang lamangan ako. Dok, ayokong magpatawag sa barangay hall. Ayokong magreklamo. Nakakahiya sa mga tao. Baka sabihin nila, masyado akong nagpabaya. Baka sabihin nila kasalanan ko ang lahat ng ito. Nakakalungkot lang isipin. Hindi ako nagagalit dahil sa wala akong pera. Hindi dahil sa kawawa ako o ano. Nakakalungkot lang isipin na ginawa ito sa akin ng mismong pamilyang natitira sa akin. Nakakalungkot lang. Nang maging okay na nga ang kanyang pakiramdam, sinubukan niyang tawagan ng kanyang mga kapatid pero out of coverage area na ito. Kahit sa Facebook, nakablock na rin siya. Sinubukan niyang kontakin ang kanyang mga pamangkin pero lahat sila, pinapatayan lamang siya. Yung isa nga, sinigawan pa siya. Hello? Hello po? Diyos ko naman, kala ko namang kliyente na. Ano ba? Ba't ka napatawag? Ano po? Bakit mo naman sa akin hinaharap ang aking inay at ang aking itay? Tito naman, may trabaho akong ginagawa, oh. Para saan ba? Lupa. Saang lupa? Kayo ng property. Oh, teka lang. Akala ko ba nag-usap na kayo ng inay? Hindi pa kamo? Bakit ako tinatawagan ninyo? Anong kinalaman ko dyan? Anong kinalaman namin dyan? Kayong magkakapatid na mag-usap. Pati kami dinadamay nyo eh. Sige na. Parte ng kliyente ko. Bye na. Ge. Ang sabi ng isa sa pinakamatandang pamangkin ni Bert sa kanya. Walang paggalang talaga. Dahil sa sama ng kanyang loob, alam mo ba, itong si Sir Bert, maging sa kanyang mga kapwa-guro, naglalabas na ng hinaing. Ay naku, Sir Bert, nakakaawa naman po kayo pero ganito kasi yun. Mahal at masyadong magastos kung kakasuhan nyo lalo ang mga iyon. Mauubusan lamang kayo ng pera. Mahal ang bumayad ng abogado. Kahit pa sabihing maipaw, aabutin pa yan ng siyam-siyam. Alam nyo, bilang isang guro baka mapabayaan nyo pa ang trabaho ninyo. Sa ngayon, kausapin nyo po ang mga kapatid ninyo at ipagpasadis ninyo ang sitwasyong ito. Kaya ko po ito sinasabi sa inyo, yan mismo nangyari sa aking tiyahin. Napagastos lamang siya ng ilang daang libong piso, hindi pa rin naayos ang problema. Bulok pa yung abogado. Yan ang payo ng isa pa niyang guro. Yung mga co-teachers niya kasi ngayon, yung iba, teacher pa niya nung kolehiyo. Siyempre, itong si Bert kahit pa sabihing masipag na guro, hindi pa rin sapat ng kanyang kinikitang pera para buhayin niya ang kanyang sarili sa dami ng utang na kailangan bayaran. Problema ito.
Ito mismo ang naging dahilan kung bakit pinasok ng depresyon ang kanyang pag-iisip. Idagdag mo pa ang kalungkutan ng pag-iisa. Wala siyang asawa, walang mga anak, pinabayaan ng mga kapatid at binabastos lamang ng kanyang mga pamangkin. Sa dami ng kanyang utang, hindi nakapagtataka na siya ay panghinaan ng loob. Ang kinakapitan lamang niya ay ang kanyang paniniwala sa magandang kinabukasan at sa Panginoon. Humingi na nga siya ng tulong sa iba pa niyang mga malalayong kamag-anak upang pakiusapan naman ang kanyang dalawang kapatid na ibigay na ang kanyang parte sa mina ng lupa sa pinagbentahan nito. Pero sila pa ang matibay ang loob, sila pa ang bastos. At ang sabi, kakasuhan pa daw nila ang kanilang kuya kapag pinilit na ibigay sa kanya ang kanyang partida. Ang kanilang dahilan? Wala naman daw siyang pamilya. Wala naman daw siyang asawa at wala siyang anak. Kesyo, sila daw ang mas nangangailangan. Idagdag mo pa, halos matagal na raw ubos ang kanilang pera. Yung perang pinagbentahan sa lupa, wala na. Oh, sige nga, kung ikaw si Bert, ano ang gagawin mo? Comment down below. Sige na. Sige na. O balik tayo sa ating istorya. Dahan-dahan, tinanggap ni Bert ang katotohanan na wala na ang perang nais niyang makuha mula sa kanyang mga kapatid. Pero ang nakakalungkot, kasabay na nawala ng halaga ng perang iyon ay ang kanyang halaga sa puso ng kanyang pamilya. Muli, nag-focus na lamang siya sa kanyang trabaho. At inisip na nga lamang niya, baka naman blessing in disguise ito. Dahil sa pagkakataong ito, wala na nga siyang iintindihin pang ibang tao kundi ang kanyang sarili. Pero nakakalungkot ang mag-isa, hindi ba? Mabuti na nga lamang at nandiyan ang kanyang mga estudyante na kanyang itinuturing na parang mga tunay na anak. Mahalaga sa kanya ang kanyang trabaho at mas nagiging importante ito sa kanya kapag nakikita niyang nag-i-improve ang kanyang mga estudyante. Kaya lang, nang sumunod na mga araw, may napansin siya. Isa sa kanyang mga estudyante, palagi na lamang liban, palagi na lamang daw may sakit, palagi na lamang may dahilan. Isang hapon ay kinausap niya ito. Itinanong kung baka naman may problema sa eskwelahan. May nangbubuli ba sa kanya? O meron bang problema sa pag-aaral? Nahihirapan ba siyang maintindihan ang mga lessons? Wala naman daw problema. Yan ang sabi ng bata. Kasi kahit palagi siyang liban, may mga pagkakataong nakaka-attend siya ng mga quiz, palagi naman siyang pasado. Kaya naman, nagpasya itong si Bert na mas kilalanin ang batang ito. Nalaman niya nga ang address nito at sinubukan niyang sundan isang umaga. Sabado noon. Ang binatang si Jomar, solo pa lang nabubuhay sa kanilang bahay. Walang kasama. Ang kanyang mga magulang ay nakulong ng dahil sa droga. Ang kanyang ibang kapatid naman ay ipinaampon ng mga ito bago sila nakulong. Noon, itong si Jomar ay inaalagaan naman ng kanyang tiyuhin. Kaya lang, patay na ito dahil sa matinding karamdaman. Sa makatwid, mag-isa na nga lamang siyang nakatira sa kanilang lumang tahanan. Itong si Jomar ay talaga namang masipag mag-aral noon. Kaya lang, tila ba sa pagkawala ng kanyang tiyo, tinamad na nga siya. Dahilan kung bakit hindi na nga siya makapasok sa paaralan araw-araw. Wala siyang pera, walang baon. May mga araw nga na siya ay gutom na gutom. Wala siyang makain, walang malinis na inumin. Kinausap ni Bert ang bata at itinanong kung nais ba niyang magpaampon dito. Oo, nais ni Bert ampunin ang kanyang estudyanteng ito. At nang pumayag nga ang bata, agad niyang inasikaso ang lahat. Idinaan niya iyon sa legal na paraan. Ang nagtulak dito kay Bert na ampunin ang bata ay hindi lamang dahil sa awa at pagkalungkot. Alam kasi niya ang pakiramdam ng mag-isa, mag-isang mabuhay, at ayaw niya itong maranasan ng batang ito. Kaya naman, bakit nga ba hindi niya ampunin ito? Total, wala naman siyang anak, hindi ba? Dahil maayos naman ang mga dokumento, nagpatuloy ang buhay ng dalawa ng magkasama. Si Bert bilang tatay-tatayan
ni Jomar. Napagtapos niya ng pag-aaral ito sa sekundarya at mukhang maging sa kolehiyo, susuportahan niya ito. Tamang-tama, itong si Jomar, pihadong tapos na ng kolehiyo sa pagkakataong magretiro itong si Bert sa pagtuturo. Lumipas pa ang ilang mga buwan. Kinausap ni Jomar itong si Bert. Tay, wag na po kayong malungkot. Huwag niyo pong alalahanin yung hinaharap. Hindi po ako katulad ng mga pamangkin ninyo o ng mga kapatid ninyo. Aalagaan ko po kayo sa pagtanda ninyo. Okay? Magkape na. Masyado kayong malungkot eh. Kainamang ka ng bata ka. Hindi naman iyon ang iniisip ko. Ang iniisip ko ay kung anong gagawin kong luto sa manok na ito. Aadobohin ko ba o tinola? Hindi ba't sabi mo na isang araw, nais mo nang may sabaw? Pero, Jomar, maraming salamat sa iyo. At kahit papaano ay ginagalingan mo sa pag-aaral mo. Pero gusto kong tandaan mo, gawin mo ang mga bagay na ito para sa iyong sarili, hindi para sa akin, ha? Maliwanag ba yun? At nagpatuloy ang buhay ni Bert kasama ang kanyang anak-anakan. Sa puntong ito, bago nga siya magretiro, tapos niya nang bayaran ang lahat ng kanyang utang at ang kanyang mga loan. Labis-labis pa ang perang kanyang nasa savings account. Sa pagkakataong ito, meron na rin silang sariling bahay. Masarap talaga nang may sariling tahanan. Wala ka nang babayarang renta buwan-buwan. Kuryente at tubig na lamang ang iyong puproblemahin. Sa paglipas ng mga taon ay masayang-masaya si Bert dahil mukhang mabuting tao naman ang kanyang taong pinapalaki, ang kanyang inaaruga. Mataas ang kanyang mga grado at hindi pala barkada, walang bisyo, hindi tulad ng kanyang mga magulang. Itong si Bert, hinahangaan ng kanyang mga co-teachers. Paano ba naman? Magaling na nga siyang magturo, hinahangaan pa siya ng kanyang mga estudyante at iginagalang. Hindi na lamang siya basta pangalawang magulang ng mga estudyante. Para rin siyang isang tunay na ama ngayon, bagamat walang asawa. Ang plano nga ni Bert, ang kanyang retirement fee daw ay gagamitin niya para makapagtayo siya ng isang simple at maliit na negosyo para kahit paano, umikot naman ang pera sa kanilang palad. Ngayon, itong si Jomar ay nasa 3 taon na sa kolehiyo. Kinausap niya ang kanyang ama't sinabing nais daw niyang mag-abroad pagkatapos ng kolehiyo. Dahil doon daw siya maghahanap ng magandang trabaho. Paano ba naman? Sa Pilipinas? Kahit napakaraming taong nakapagtapos ng kolehiyo, hindi lahat pinapalad magkatrabaho. Bagay na sinuportahan naman nitong si Bert. Sabi nga niya, "Ano ka ba anak? Hindi mo kailangang humingi ng paalam sa akin o permiso. Buhay mo yan. Basta lagi mong tandaan, ingatan mo ang sarili mo saan ka magtungo. Andito lang ang tatay, ha? May bahay kang uuwian sa panahong kailangan mo na. Huwag ka namang makakalimot sana, ha?" At nag-retired na nga itong si Bert sa kanyang trabaho. Naitayo na niya ang kanyang bagong tindahan sa labas ng kanyang tahanan. Ito namang si Jomar, nakapagtapos na ng kolehiyo at matapos makapag-celebrate kasama ang kanyang ama-amahan, nagtungo na nga siya sa abroad upang magtrabaho. Nangakong babalik kay Bert upang alagaan ito. Kaya lang, lumipas ang ilang mga taon, 1, 2, 3 taon, walang paramdam si Jomar, dahilan upang mag-alala sa kanya itong si Bert. Kahit pasabihing minsan nakakapag-chat sila sa cellphone, hindi ito sapat. Dumating pa sa punto na ang cellphone number nito hindi na nga niya magawan tawagan. Nakakalungkot nga lamang pero sa puntong ito, tinanggap na nga lamang ni Bert na baka naman talaga ganun ang buhay. Ganun ang kanyang kapalaran. Ang tumulong sa ibang tao. Pagkatapos, papabayaan, iiwanan. Ngayon, itong si Sir Bert ay matanda na. Okay pa rin naman ang kanyang negosyo pero ang nakakalungkot, kapag masama ang kanyang pakilasa, ang kanyang pakiramdam, wala man lamang bumibisita sa kanya o mag-alaga. Nisilipin siya ng kanyang mga pamangkin ay hindi na nga mangyayari pa. Gabi-gabi ang kanyang dasal. Total mag-isa na lamang siya, walang anak, walang pamilya, walang asawa, magaling pang mamatay na lamang. Hanggang isang gabi, matapos niyang maghapunan, pinatay niya ang ilaw.
nawalan siya ng malay dahil tumaas ang kanyang presyon. Nagising na lamang siya na may dugo ang kanyang ulo sa lakas ng kanyang pagkakatumba sa sahig. Pinilit niyang pumara ng sasakyan upang siya'y makapunta ng ospital pero ang hirap magtawag. May naawa naman sa kanya pagkalipas pa ng ilang mga minuto. Dinala siya sa ospital at ang sabi nga ng mga doktor ay mabuti na lamang at siya'y nagising pa. Mas nangamba si Bert dahil sa daming gamot at napakamahal ng presyo ng mga ito. Hindi niya ito kakayanin. Pinatibay lamang ang loob ni Bert ng kanyang pananalig sa Panginoon. Hindi na nga niya namalayan ang pagdaan ng mga oras, ng mga araw at ng mga buwan. Halos pare-pareho lamang para sa kanya ang bawat gabi. Umaatake ang kanyang lungkot at ang kanyang pighati. Sa kasamaang palad, hindi na nga niya maigalaw pa ang kalahating parte ng kanyang katawan. Mukhang na half-stroke nga siya. Para kay Bert na binabalot ng negatibong emosyon ng puso't damdamin, napakahirap ng kanyang kalagayan. Isipin mo, buong buhay mo nagtatrabaho ka at sanay kang kumikilos. Pero ngayon, lahat ng bagay, limitado. Pinilit ni Bert tumayo. Pinilit niyang ikilos ang kanyang katawan pero natumba lamang siya sa upuan. Pinilit niyang gumapang upang maabot ang lamesa upang makuha ang kanyang gamot pero napasama ang kanyang pagbagsak. Maya-maya pa ay nagising na nga lamang siya na may taong tumutulong sa kanya. Nakangiti ito at mukhang ang boses nito ay pamilyar na pamilyar. Ay, Tay, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako, Tay. Ngayon lang po ako nakabalik sa inyo. Napakasama po na nangyari sa akin sa abroad. May mga problemang naganap. Nagkaproblema po ako sa dokumento at nakulong po ako ng ilang taon. Wala man lang tumutulong sa akin doon. Tinaniman po ang bag ko ng mga kung ano-anong gamit na hindi ko naman pag-aari. Sa mahabang panahon, gusto ko po kayong tawagan pero wala po akong magawang paraan. Sabi ko sa sarili ko, sa pagkakataong makalabas ako doon, hindi ako papayag umuwi ng Pilipinas nang bigo ako. Gusto kong bumangon muli. Ayokong isipin yung wala nangyari sa buhay ko sa abroad. At sa awa ng Diyos, may tumulong naman po sa akin na kagaya po ninyo. Eto Tay, nagtagumpay ako. At sa awa ng Diyos, nakabalik ako sa inyo pero patawarin niyo po ako kung ngayon ako dumating, Tay. Tay. Ang sabi ni Jomar. Niyakap na lamang nitong si Bert gamit ang kanyang kaliwang kamay ang kanyang anak-anakan. Masaya siya sa pagbabalik nito. Nagtungo na nga sila sa ospital upang ipagamot ang ulo nitong si Bert. Lahat itong si Jomar ang gumastos. Ilang araw pang lumipas, ilang linggo, nakalabas na nga sila ng ospital. Ibinili pa nga niya ng bagong wheelchair ang kanyang ama. Agad din niyang ipinakilala ang babaeng tumulong sa kanya sa abroad. Ang babaeng hindi siya iniwan nung panahong siya ay nangangailangan. Ang babaeng ngayon ay kanyang iniibig. Ang pangalan niya ay Lucy. Ngayon, ibang-iba na ang buhay ni Bert kahit papaano. Hindi na siya mag-isa. Daraan ang Pasko at ang bagong taon na sigurado siyang magiging maligaya siya sa piling ng kanyang anak-anak na si Jomar, kapiling ang asawa nitong si Lucy at ang kanilang magiging anak. At ngayon, itong si Jomar ay may asawa at anak na. Kahit pagbalik siya ng ibang bansa upang magtrabaho, sigurado siyang hindi na nga malulungkot pa ang kanyang ama-amahan. Naglakas loob siyang muli at nagtungo sa Dubai upang magtrabaho. Isang araw habang nagkakape, itong si Bert sa may terrace nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang mga kapatid. Humihingi ito ng tulong. Ubos na raw ang kanilang mga kabuhayan. Wala ng savings, wala ng pera. Ang mga anak daw nila, wala na raw pakialam sa kanila. Ang kanilang mga asawa, nandun na sa panibagong babae nila. Masakit man para kay Bert
Pero sa pagkakataong ito, handa na nga siyang talikuran ang kanyang mga kapatid na nang iwan sa kanya sa ere. Ito ay hindi dahil galit siya sa mga ito, hindi dahil sa sama ng loob o paghihiganti. Ito ay upang matuto ang kanyang mga kapatid sa mga nagawa nilang kasalanan at umaasang baka naman makakaisip ang kanyang mga pamangkin na balikan ng mga ito. Bakas man ang luha sa kanyang mga mata, kahit papaano nakahinga na nga siya ng maluwag dahil sa huling pagkakataon nagawa niya ang tama. Itong si Bert kahit papaano ay maligayang maligaya na, kahit pa sabihing wala siyang tunay na anak, kahit pa sabihing wala siyang asawa, dahil kahit papaano kompleto na ang kanyang buhay. Si Jomar masipag magtrabaho sa ibang bansa. Nagtatrabaho siya para sa kanyang sarili, para sa kanyang pamilya at syempre kasama na doon si Sir Bert. Ito namang kanyang asawang si Lucy, maalaga at hindi pinapabayaan ng mga bata. Syempre, pati si Mang Bert. Sa pagtagal ng panahon, mas naa-appreciate ni Mang Bert ang mga bata ngayon dahil kahit masakit ang kanyang katawan at meron siyang iniindang karamdaman, naaaliw siya kapag nakikita niya ang kanyang mga apo. At kahit papaano, masasabi nga niyang wala na siyang mahihiling pa. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Shout out time! Kinakamusta ko si Miss Magdalena Eguico, magandang araw. At Miss Annaliza de la Peña. Hello, Esteli Reyes. Shout out para sa iyo, Miss Carmelita Ordista from Sydney, Australia. Hi, Mitch Marvs at Jam Lyrics. Hindi nagpapahuli si Miss Rosalie Alia from Kuwait. Ang layo na nararating natin, nakakatuwa. Shout out po sa inyo, Miss Daniela Herrera. Siyempre, papansinin kita, Bon Heredera. Shout out po. At sa inyo rin, Lani Ibanez. Hi. Uy, parang bago, Lolita Umbao from Cebu. Last but not the least, Merly Ricato from Hong Kong. Maraming salamat po sa lahat sa inyong nakikinig ng ating mga istorya sa bawat araw. Huwag niyo po sanang kakalimutan na i-share ang istoryang ito, paki-like naman yung video. At sa mga bagong dating, subscribe mo naman. Magandang araw po. Paalam.